Magche-check tayo ngayon ng isang power station, ang power station ng Bluety Elite 10. Sa pagkakaalam ko, ito ang pinakamaliit na power station ng Bluety. Or pinakamaliit na power station na makikita mo, mabibili mo sa market ngayon. Pagdating dun sa kapasidad na kaya niyang gawin. Hindi lang isang power bank na DUSB port lang. Meron din siyang 220 volt na socket. So magagamit mo talaga siya sa lahat, pati mga appliances niyo. So itong power station na to, maliit pero siksik. Yun nga, sulit na sulit yung liit niya. Buksan na natin. Tayo ay mag-unboxing. Nasa box pa lang. Halos isang dangkal lang siya. At yan. Meron siyang kasamang ang kanyang charger sa pang wall mount at manual. Hindi kasama dito yung charger niya pang sa sasakyan, sa cigarette port. Pero pwede ka naman makabili sa sa Lazada or sa Shopee. Ito na ang iPhone. Ganda. So itong itsura niya, makikita mo talagang quality yung mga materials na ginamit. Hindi yung mga pipitsugin lang na makikita mo ngayon na power station. Isa sa mga nagustuhan ko din dito yung handlebar niya na ganito, may butas. So nandun pa rin siya yung pagiging parihaba niya. Tapos may butas na nilagay. At alam ko nandito na yung fan, cooling system niya. Pati yung mga button. May pagka matte black. Hindi siya dumihin tingnan. Alam ko may ibang kulay to na medyo light color. So yun, dalawang kulay lang yung ni-release nila. Siguro sa mga power station na meron ako, ito yung magiging madalas kong magagamit. Dahil nga sa mga pang mo lang, 3 days, 2 days, 1 night na mga outing or camping, outdoor activities mo. Pwede na to. Pang laptop, pang electric fan na maliit. Tapos yun, pang charge ng phone. Price reveal tayo. Ang alam ko nasa 7,000. Ganyan. 5 to 7,000 ang presyo nito. Nag-sale to nung nakaraan. So yung iba nakuha to ng 5,000 lang sa Shopee. Isipin nyo lang, sa ganito ka ganda at useful na power station, makukuha mo lang siya sa halagang 5,000. Tatagal to ng halos 5 to 10 years. Meron tong warranty na 3 years. Kaya isipin mo kung tatagal to siya ng more than 5 years, yung binayaran mo na 5,000 mahigit, halos 1,000 lang sa isang taon. Useful na useful pa.
masasabi mong essential siya na item sa panahon ngayon. Lalo na kung ikaw taga-probinsya, 'di ba? At madalas kayong mawalan ng kuryente, lalo na pag bumabagyo, season ng bumabagyo. So, ngayon season, sa panahon ngayon, madalas yung kalamidad. Maganda yung may ganito. Pang power sa radyo, sa TV, para makakuha kayo ng balita. At yun, pang update sa mga mahal nyo sa buhay, pang cellphone. Tapos, ang laki niya wala pang isang dangkal. Kung compare natin siya sa cellphone, halos kasing haba lang siya ng cellphone. So, mga lapad naman niya, halos isa't kalahati ng cellphone. Merong dalawang USB-A at USB-C na port. Sa side naman, andito yung ano niya. Alam ko ito yung pang solar. Tapos dito, ito yung pang charge niya sa wall. At dito ka pwedeng mag-charge o kumuha ng power pagdating sa sa mga electric fan, yung mga common na mga appliances natin. Dito na pwedeng isa. So isa lang siya, pero pwede mong gamitan ng extension. Basta hindi sosobra ng 200 watts yung kinukuha niya na power. At sa likod, yun, may bonus pa sa likod. May pailaw. Ayan. Ang SOS. Tapos ang pinakagusto ko dito ay merong warm white. Buti naglabas si Bluetti ng ganito kaliit at siksik na na power station. Try ko siya mga 6 to 8 na charge ng cellphone. From from low bat talaga, mga 10%. Kinarge ko to 100%. Yun. Mga 6 hanggang 8 cellphone na pag-charge kinaya niyang mapuno. Ang isang advantage o siguro kagandahan kaya ginawa talaga to, yun nga, lightweight siya para dun sa mga quick outdoor activities lang, yung mga day tour, overnight, 3 days, ganyan. Lalong-lalo na pag sa mga babae, mga nagsosolo adventure lang, kayang-kayang buhatin. Kasi sa pagkakaalam ko, yung dating mga power station, yung standard size niya, medyo mabigat na yon. Para sa babae, medyo mabigat na yon. Ito, handy talaga. Magaan para sa mga babae. Kaya din bitbitin ng mga bata. Yun. Pwede mo lang din siyang ipasok sa backpack mo kung mag-hiking ka, ganun. Sa mga campers na hikers, ganyan. Pwede to. Mag-overnight sa bundok. Mag-overnight ka sa bundok. Saktong-sakto to. Itong power station na to. Pwede rin sa mga nagmo-moto camping. Yung mga 2 days, 3 nights lang din na aalis. Yun. Saktong-sakto tong siksik at maliit na power station na to. O mabilis ang gala, mabilis ang adventure. Pwede na to. Kaya na nitong supply ng power yung mga laptop, fan, at inyong mga cellphone. Isama ko na sa video na to itong carrying case bag nila. Parang siya, thermal bag. So siguro ang purpose talaga nito lagayan ng power station, yung standard size lang ng power station. Pero para siyang thermal bag din. At yung ginagamit namin na pang yung mga lagayan namin ng pagkain. So yun muna yung nilagay namin. So
So dalawa naman yung ganto namin. Kaya yung isa para sa power station. At kung naghahanap ka nga ng bag para sa power station mo, pwede ka bumili nito. Order ka lang sa Lazada. Hindi ko lang sure kung meron sa Shopee account nila. Pero sa official account ng Lazada ng Bluethy, makukuha mo to ng 2,000, 3,000, nasa ganun lang yung presyo. So magandang klaseng siya, bag. Sa mga vlogger dyan, sa mga drone and action camera, saktong-sakto to. Kung bibili ka ng mga power bank na tulad nung power bank ko na makikita mo sa Shopee na naghahalagang 1,000 mahigit, nasa 2,000, unti na lang idadagdag mo, may ganto ka na kaayos at kasulit na power station. Yung power bank na mabibili mo sa sa iba, halos USB Type A at Type C lang yung port na meron siya. Kaya ito, meron pang outlet ng 230 volts. Kaya kung bibili ka ng power station, ito, sulit to. Pinakamura, pinakamaliit. Saan ka pa? Salamat sa panonood. See you sa next vlog.